Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Ayan, idol ang mister ko, napakabaho ng hininga niya. Tapos ang hilig-hilig humalik sa akin. Nasuka na nga ako kaso gusto ko na ngang sampalin idol para magtigil na kaso baka mag-away kami. Please pa-advise sa idol kung anong pwedeng gawin sa mabahong hininga niya. Nakakadiri lang talaga, nakakawalang gana. So syempre, Sander mga kasawi ay isang babae. Nagpapa-advise kung ano ba dapat ang gawin sa kanyang mabahong hininga ng kanyang mister. Kasi nga, ang hilig daw humalik ni mister, ang problema na ito ay napakabaho. So gusto na nga niya sampalin kaso baka mag-away sila. So anong pinapa-advise niya kung ano ba daw dapat ang gawin sa mabahong hininga ni mister. So ayan, magbibigay tayo ng opinion dito. Para sa akin mga kasawi, para sa iyong mister, mas maganda na mag-toothbrush ng umaga, tanghali, hapon. So after mag-toothbrush, pwede naman na gumamit ng mouthwash. Ayan, marami namang mga mouthwash na pwedeng gamitin. Like mga Bactidol, ayan. Yun, syempre may mga mouthwash naman talaga na nakakapagpalis ng mga baho ng mga hininga mga kasawi. Nakakapaglisin ng pagbaho ng hininga. Kasi may mga tao kasi na hindi ganun kalinis sa kanilang mga ngipin. Kaya kumbaga, eto ay naiipon, 'di ba, yung mga tinga-tinga, 'di ba? Pagka once na kumakain tayo, tapos ang isang tao ay hindi mahilig mag-toothbrush, hindi tumanggal ng tinga, tapos natutulog lang ito na hindi nagtutoothbrush. So ang kadalasan, ang nangyayari kapag natulog na, syempre babaho sa singit na ito sa mga ngipin-ngipin, tumatagal ito kaya ito ay bumabaho. Kumbaga, the same time, dapat magpalinis ng regular ang iyong asawa. For example, sa isang taon, kailangan pwede twice a year na magpalinis, magpatanggal yan, magpatanggal ng mga tartar. Kasi ang isang tao, kapag kahit anong toothbrush mo, tapos hindi ito nagpapalinis ng ngipin, so nangyayari na iipon yung tartar. Kahit anong toothbrush mo, malinis ka sa ngipin mo, andyan pa rin yung tartar mo, yan talaga yung bumabaho. Kaya nagiging bulok yung amoy. Kaya syempre, kapag once na ito ay nagkalabing-labing kayo ni mister, ay talagang hindi naalis yung kanyang amoy. Ito ay nagiging mabahong hininga. Pero, ito lang yun ha. Pero kapag malinis naman ang iyong mister sa pangatawan, for example, nagtutoothbrush naman siya 3 times a day, nagmamatuwas naman siya, tapos ganun pa rin kabaho, so ibig sabihin meron ng problema sa iyong mister sa kanyang hininga kasi nasa loob na talaga yon. Yun yung tinatawag na kailangan na magpa-consult ng iyong asawa sa doktor para malaman talaga kung ano ba dapat ang gagawin para matanggal ang mabahong amoy na hininga. Para naman sabihin mo sa asawa mo na kailangan nyo yun para naman maganda ang inyong labing-labing na mag-asawa. At the same time, hindi ka ma-turn off at hindi ka masuka kapag once na kayo ay naghahalikan na mag-asawa. So, napaka-importante yun kasi sa jeans natin na nagiging malinis tayo para naman kahit tayo ay may asawa na, hindi tayo susukahan at hindi matuturn off yung mga asawa natin sa ating mga amoy-amoy. So, kailangan maging malinis. Kahit na may asawa na kayo, kailangan malinis pa rin kayo sa pangangatawan. So, yun lang po yung ating advice sa ating sender. Kailangan po, kapag ganun pa rin sinabi ko at ginawa niya at hindi pa rin talaga ito, so ibig sabihin magpa-consult na po kayo. Mas maganda para sila na mismo yung magbigay sa inyo ng reseta kung ano ba talaga, bakit, ano ang rason, kung bakit sobrang baho ang kanyang hininga. Mas maganda po yun. So, yun lang po mga kasabi yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Naway naintindihan mo ang ibig ko sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.